Hey guys, good morning! Nasa park ako today kahit maulan to get my 10K steps. And this morning, while having my coffee, meron lang akong nabasa sa mga comment. Sa isang comment sa YouTube video ko. This year kasi sabi ko mas magiging engage ako sa mga viewers na nanonood sa mga aking content. And hindi ko alam kung paano ko dedepensahan yung sarili ko dun sa comment niya. Okay, ilalagay ko yung comment here. I-post nyo na lang guys. Ayan siya, it's regarding about being affectionate. As a person na lumaki sa non-affectionate family, ay yung parang hindi ba kami lumaki sa nag-I love you sa isa't isa, nag-hug, or kapag maglalabas ka ng emotion, yung unang chika is, ano na naman yan? Yung parang ganun ba? So nadala ko siya hanggang sa kinasal na ako. Medyo weird sa akin kapag nag-hug, nag-I love you. Kasi hindi ako sanay. Hindi ako sanay sa ganito. Alam ko yung mga makakaintindi lang talaga sa akin yung lumaki sa ganong family. And hindi lahat makaka-appreciate ng ganitong way, eksena ko. Pero tinatry ko naman siyang ibahin. Like ngayon guys, dito sa vlog, mas naglalabas ako ng emotion. Kasi meron akong nakitang video sa TikTok. Therapist siya na nire-recommend niya is journaling. Pero ako dito siya guys. Binivideo ko siya and naglalabas ako ng emotion through my videos. And sabi niya pag naglabas ka ng emotions, mas nababawasan yung stress and anxiety. So, yun lang. Gusto ko lang i-share yun guys. Para din maintindihan nyo kung bakit tahimik ako. Hindi ako masyadong nagre-reciprocate sa mga affection. Kasi nga, lumaki tayo sa ganong family. So, yun lang guys. I'll see you later after my walk. Hinihingal kasi ako. Okay, see you sa bahay. Lunchtime na guys, kakauwi ko lang. And tinamad na akong magluto. Kaya ramen na lang tong ilalunch ko na may kasamang kimchi imnida and radish imnida. And habang nanonood ng vlog ni Marvin sa Mako Club. Charot. So, kain muna ako guys and then meron tayong i-unbox later. Tapos na tayong mag-lunch and mag-unboxing naman tayo guys. So, eto na yung last na order ko from Zara, I think. Charot. Ito na talaga yung last. I'm not sure talaga kung kinancel nila yung mga ibang orders ko or kasi meron pang dumating. Kala ko yung last kahapon, yun na yun. Pero meron parang dumating kagabi. Ito. So, tignan natin kung ano to. Medyo spicy yung nakain kong ramen kanina. Para tuloy akong may sipon ngayon. Or dahil sa nabasa ako ng ulan today. I don't know. Hopefully hindi ako magka-trangkaso. So, open na natin. Ang hirap naman buksan ito. So, let's see kung ano ito. Another polo shirt! Yes! Ito siya, guys. Wala kasi ako masyadong polo shirts here. Puro mga button-up shirt. And this is from Zara ulit, guys. And ang size nito is size medium. Ganito yung texture niya, guys. I don't know if you can tell. Para siyang makapal. Makapal siya na tela. So, ayan siya. And tignan naman natin tong malaking box na to. Etong box na to guys, bagong equipment for vlogs. And mostly si Sterling yung gumagamit nito. So, open natin siya. Ito na siya guys. Medyo mabigat siya. Baba muna natin tong box. Yes! Ito siya guys. Bagong drone ni Sterling. Siya yung usually gumagamit ng mga drones. Hindi kasi ako marunong and nakaka-stress gamitin yung drone. So sa mga drone shots, siya yung bahala. So ito yung DJI Neo 2. Tignan natin siya sa loob. Itatry ko sana to kanina sa park kaso umuulan. Kaya hindi ko na siya in-unbox kanina. Tignan nyo guys. Ganito yung itsura niya. Ang ganda niya guys, so ang ganda ng color and mas marami daw yung sensor nito kaysa dun sa DJI Neo 1 ni Sterling. Mas maganda to kapag maraming sanga-sanga or maraming mga nakasagabal na object, mas madidetect niya kasi meron siya dito 1, 2 and meron din siya sa top
And then meron din siya sa baba. And meron siyang antenna this time. Yung isang drone ni Sterling wala siyang antenna. I-add ko na rin guys yung mga sample videos na makukuha ni Sterling sa vlog nitong DJI Neo 2. So yun lang guys yung unboxing natin for today. Wala na akong ibang in-order pa. Kasi OA na guys, ang dami ko nang pinag-order. Tipid-tipid muna tayo. And I don't know guys kung may plan ako magpintura today dito sa may aming hagdanan. Kasi medyo sumakit yung pakiramdam ko para ako magkakatrangkaso. Siguro dahil nabasa ako sa ulan and malamig. So inom muna ako ng gamot and update ko na lang kayo mamaya. Tapos na ako mag-lunch and eto na naman ang aking task for today. Eto magpintura dito sa aming hagdanan. Ganito yung life sa Amerika guys. If you can do it, gawin mo. Kasi mahirap mag-hire and mahal. Mahal yung pag-hire ng mga construction dito guys. And yun yung work ni Sterling. Kaya medyo maganda-ganda yung work niya. Kasi maganda yung kita and wala siyang boss. Sarili niya lang yung kanyang business. Kaya lagi pwede siya mag-day off. Kung napapansin nyo, lagi kaming nagta-travel, nag-road trip. Kasi hawak niya yung mga araw niya kung kailan niya gustong mag-day off. Usually, ginagawa namin is kapag may natapos siyang project, big project, ganun, kung gusto niya magpahinga, nag-travel kami, nag-road trip. And meron din akong gustong gawing project dito sa bahay namin, guys. Meron kaming kwarto dito na parang tambakan lang namin siya ng gamit. Balak ko siyang gawing parang sarili kong space. Kasi minsan nanonood ng TV si Sterling. Ayoko siyang istorbohin sa panonood niya para lang mag-content. Kasi minsan pinapapatay ko pa yung TV para makapag-content. So, yun yung goal ko sa mga susunod na mga araw. Kung napapansin nyo dito guys, sa bahay na to, maraming unfinished projects. Kasi si Sterling kapag day off niya, doon lang siya gumagawa dito sa bahay. Kaya yung mga doors walang frame, meron kaming mga cabinet na walang doors, gano'n. Kasi kapag free time, dun lang niya inaayusan tong unit na to. Dati siyang nakatira sa ibang unit. So si Sterling meron siyang 2 duplex dito sa Amerika. Isang duplex, 2 bahay. So bali si Sterling meron siyang 4 na bahay dito sa Amerika. So nakatira kami sa isa. And then the rest may nagre-rent. Halos yung mga tenant namin dito, mga retired, mga older ladies. Very low maintenance lang sila guys. And mababait yung mga tenant namin. I don't know if matatapos ko to today. I'm sure hindi kasi kailangan ko ng mahabang stick para maipintura ko itong sa taas. And then kailangan ko din maglagay ng plastic dito sa floor para hindi kumalat yung pintura sa sahig. So yun lang guys, tapusin ko lang to. And if may ganap pa ako today, magbablog ako. Hindi ko na kayo na i-update guys. Ito pa lang na pintura ko. And tomorrow yung sa taas, gagamit pa ako ng hagdan. So ito pa yung mga part na hindi ko na pintura. Ayan. Medyo struggle kasi ayun siya, hagdan siya. I don't know kung paano ko isi-set up yung ladder tomorrow. Pero malapit na siya. Konting push na lang sa taas. And sa may likuran. Hey guys! Today is January 30, Friday and papunta tayo ng Kohl's ngayon. Meron lang akong i-return na in-order ko para sa aking camera. Yung case na in-order ko na medyo hassle siya, so wag niyong orderin ito. Ilalagay ko na lang sa screen guys para in case meron kayong Insta360 Go Ultra and gusto niyo siyang bilhan ng case, wag niyong bilhin to. Ito yung bilhin niyo guys. Ilalagay ko rin sa screen para hindi na kayo mamali. So, punta lang tayong Kohl's i-return natin. Kasi baka pag hindi ko in-return to, sayang lang, nakastuck lang sa bahay. So yun guys, di mo na ako nag-walking today kasi grabe yung ulan. Ulan tapos lamig, baka manigas na lang ako guys. Araw-araw na rin ako sa park. Pwede na akong gawing Sandara Park. Charot! So guys, nandito na pala ako sa labas ng Kohl's. And lagay ko lang dito sa chest ko yung camera para makita nyo kung ano yung itsura ng mall dito sa amin. Maliit lang to guys. So pasyal ko kayo para ma-compare nyo yung itsura ng mall sa Pilipinas and mall dito sa USA. So ayan guys, maulan siya today. And kung napapansin nyo, kahit maulan dito, yung mga tao is hindi sila nagpapayong ganun. So ayan guys, ito yung itsura ng mall na malapit sa bahay namin. Very tahimik lang yung mga mall dito guys, hindi kamukha sa mga mall sa Philippines. Ganito lang yung itsura niya guys, parang SM department store. Pero wala masyadong tao guys. Halos lahat ng taong
pupunta dito guys is nagbabalik lang ng mga returns nila sa Amazon. So ganito yung itsura guys, ayan siya. Return muna lang muna natin tong aking camera case. Why don't you go ahead and go ahead? Ah, Yeah. okay, thank you. Hello. Just one? Yeah, this one. Alright, that's super. Thank you. And guys, nakapag-return na tayo sa Kohl's. Tapos na siya. Ikot lang tayo ng very, very light. Laging may sale dito, ayan o, 50% off. $14. Medyo mahal pa rin. So, ayan. Ganyan yung itsura ng mall dito, guys. Para siyang ghost town. Charot. Walang masyadong, tao. Para siyang SM department store na malungkot. Ganyan lang siya, guys. And then, meron din tong, first floor. Tignan natin yung first floor. I hope na-enjoy nyo yung mga video na ganito. Yung sinishare ko yung lugar namin. So, ayan siya. Para akong baliw na nagsasalita dito. Pero meron akong suot na earphones. Para kunwari meron akong ka-call. Para hindi naman ako parang baliw na ikot ng ikot dito. So, dito sa floor na to guys, yung mga accessories, makeup, ganun. Halos dito yung maraming tao guys. Kasi halos bumibili ng makeup, ganun. Sa taas naman yung mga nagre-return ng mga items. Kailangan ko na rin bumili ng makeup soon kasi yung mga makeup ko parang expired na. Kung napapansin nyo dito guys, yung mga tao dito hindi sila masyadong nag-aayos like us Filipino. Dito sa lugar namin guys, I'm talking about the people around here. Dito sa amin, iba't ibang state kasi iba't ibang style sila. Sa New York, mas fashion sila ganun. Dito sa lugar namin kasi guys, parang hindi siya mismong city. Di rin siya mismong barangay. So yung mga tao dito guys, mga chill lang sila. And wala ding bar dito guys. So walang reason para mag-fashion sila dito. Kapag gusto kong magbihis-bihis guys, nagpupunta pa ako ng Seattle. So balik na tayo sa kotse guys. Mag-isa lang yung doggy ko doon. Wala din naman masyadong iikutan dito. Ayan lang, mga damit lang siya. Para lang talaga siyang SM department store. So, ayan, maulan pa rin siya sa labas. Nakikita nyo dito guys, umuulan pero yung mga tao dito, parang wala pa akong nakitang nakapayong ever. Ay, yung lakas ng ulan, grabe. Wala pa akong nakitang nakapayong dito sa lugar namin kahit umuulan. Sanay sila sa gantong weather, grabe naman to. So, ayan guys, naipasyal ko na kayo sa isang mall dito malapit sa amin. Ganun lang yung mga mall dito guys, walang masyadong tao. Most of the people inside the mall ay nagre-return ng mga Amazon's order nila. So punta tayo ng PetSmart kasi magtitingin ako ng treats ng aming aso. And meron pala akong gustong i-chika guys bago tayo magpunta doon kasi meron akong pinost sa Facebook nakakaloka. Facebook, TikTok, at saka sa YouTube pinost ko yun. Pero mas maraming nagko-comment sa Facebook and TikTok, yung regarding nga dun sa meron akong na-encounter na Pilipina na attitude na nasabi ko. Kasi hindi ko sinabi yung backstory kaya siguro hindi maintindihan din. Hindi rin ako mag-gets ng mga tao kung bakit ko nasabing yung matagal na sa Amerika nagkaka-attitude na. So, ito kasi na-encounter kong to sa isang Filipino store na parang yung pagkasabi niya sa akin. So, nag-uusap kaming dalawa and then ganito yung negosyo ko. Ayan, meron akong mga Filipino items and all this and all that. Tapos bigla niya sinabi sa akin, paano ka nakapunta dito sa Amerika? Alam niyo yun, yung ganong eksena. Bakit mo itatanong yun sa taong hindi mo naman ka-close, hindi mo naman kilala? And then bigla niyang sasabihin na, syempre sinagot ko siya, sabi ko, meron akong boyfriend dito. Tapos yung sinabi niya, ay, ano siya? Pilipino or puti? Ganon kaagad yung mga eksena niya sa akin. And then tapos sabi niya sa akin, familiar ka ba sa mga salad master? Kasi meron din akong mga items dito. Ito yung mga mamahalin na kitchenware. Sabi niya sa akin kung familiar ka ba sa mga ganto. Supplier ako ng mga ganto sa Pilipinas. Sabi niya, naloka ako dai. Kaya yun yung reason why nasabi ko kung bakit yung mga naunang Pilipino dito parang may attitude. Kaya ko yun nasabi guys dahil based sa aking experience. Yun lang guys, kalimutan na natin yung video na yun. Baka warlahin ako ng mga titos and titas of America. Kamukha ni Mami Grace. Alam niyo si Mami Grace ng Canada, yung inaaway-away siya ng mga nagla-live sa TikTok. Ayoko naman maranasan yun guys.
Baka mas stress ako, hindi ko kaya. Okay, punta na tayo ng PetSmart. Okay guys, nandito na tayo sa labas ng PetSmart. Pero grabe, lakas ng ulan. Ang OA, wait, takbo tayo. Lakas ng ulan. Grabe. Pasok lang tayo dito sa PetSmart. Ito yung bilihan ng mga gamit ng mga pets, guys. Wow, ang laki din pala nito. Tingin tayo ng dog treats, guys. Kasi yung dog treats ng aking aso ay liver, tapos nagkaka-diarrhea siya kapag binibigyan ko siya ng maraming liver. Ito ang laki na oh. 11 lang. Ano ba to? Milk bone. Ang dami palang mura dito. Yung gusto kong treat sana yung maliit lang. Para kapag nasa park kami, yun na lang yung ibibigay kong treat sa kanya. $11 lang. Pero maliit lang siya for 11. Grabe ah. Ang dami palang murang dito, pet items. Bumibili pa ako ng Amazon, medyo mahal siya. Dito pala ay mura lang. Grabe no, may sariling grocery yung mga pets dito guys. Sobrang social nila. Ay, ang daming toys. Ito naman guys yung toys for dogs. Imagine, ang dami. Ang dami, diba? Nakakaaliw. Ay, ito yung kailangan ng asa namin, ball. Ay, ito ang laki. Ito yung kailangan niya. Grabe, nakaka-overwhelm yung dami ng gamit dito. Okay, ay may mga damit din dito. Ang cute. Ay, ang cute. Dapat pala dito na lang ako bumili ng mga ganito. Ang cute nito. Ang cute. Meron ding fish area guys. Ayan o. Doon na tayo. Masyado maraming tao. Okay, balik na tayo sa ating agenda. Yung paghahanap ko ng maliit na dog treats. So, kuha tayo ng 2 lang. Carry na siguro to. Ito guys, kailangan ko to pag pinapaliguan ko siya para ma-scrub talaga yung pinaka-anit niya. Nakauwi na si Sterling guys and meron siyang dala sa akin. Ito yung sinend ko sa kanya sa TikTok. Nakita ko sa TikTok to eh. Ano siya? Ilaw. Yung brand niya is Husky. I don't know if available to sa Pinas. Yung problem ko kasi dito sa bahay, medyo madilim. So, gusto ko ng light for my content creation. Charot. Content creator. Hindi ko alam kung ano yung tamang word, tamang term. Pili na lang kayo guys. And yeah, ano to guys, yung kagandahan nito is rechargeable. 18 hours siya. And meron na rin siyang kasamang tripod. Check natin and try natin siya. Ooh, mabigat siya ha. Yung isa nito guys is $25. Mura na siya para sa quality niya na 18 hours. Magtatagal yung ilaw. So try natin. Patayin natin yung ilaw. Alexa, turn off dining room light. Yan, walang ilaw ah. Yung ilaw ko lang dito is yung ilaw ng mga plants. Pero tingnan natin. Grabe naman ang pagkailaw nito. Grabe yung pagkailaw. Alam ko may 3 settings to eh. Try natin. So ito yung pangalawa. Ang liwanag, grabe. Pangatlo. Siguro ito lang yung gagamitin ko. Yung ganito kaliwanag. Ayan, bali 2 to. So, lalagyan ko siya this side and this side. And then yung isang naman, alam ko parang alert kineme to eh. Ayan yung parang may paparazzi lang yung eksena. And then ito naman yung tripod niya. Gano'n kaya kalaki to? Ay, malaki na siya ha. Ang ganda. And then alam ko pwede itong idikit sa mga metal eh. So pwede itong tanggalin guys. And kapag may metal surface, meron siyang magnet here. Pwede mo lang siyang idikit na ganyan. Like ganon. Perfect to pang travel. Yung dalhin mo siya pang travel kasi with tripod na rin siya. And hindi mo na kailangan ng cord kasi china-charge lang siya. So yun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo tong ilaw na to. Hello everybody! Today is January 31, Saturday. And nag-walking kami ngayon dito sa Olympia. A whole month gone? Yes! Nandito kami sa may lake guys. Few days ago nandun tayo sa taas. Sa may Capitol. And ngayon nandito kami nag-walking. Our daily walk. Not daily anymore because yesterday hindi ako nag-walking kasi umuulan. Ang lakas ng ulan kahapon. Pero ang ganda dito guys. So ayan siya. Very American vibe. Yeah, this is how I imagine America. Like this. This look.
And up there may mga bahay. And this is a railroad, right? Across this Yeah, road. but it's not really used so much Ah, anymore. okay. Ang ganda, di ba? Ayan siya, guys. So parang ano to, lake. Is this a man-made lake? Yes. So man-made lake siya, And they're guys. gonna tear the dam out starting, I think, next year or this year, and turn this into a sanctuary for wildlife instead. Ah. Ang ganda dito. Grabe, oh. American vibe talaga siya. All the ducks in the water. Yeah. Ang ganda. Dito naman, guys, across the road, merong mansion dito. Ayan, oh. Mayaman tong nakatira dito. Kasi tignan nyo naman, oh. Lake view yung bahay niya. Ang ganda. Marami nga lang naglalakad dito, pero okay naman siya. Pero ayan, oh, ang ganda ng bahay na to. And then you have this view every day. Grabe, ang ganda. So yung tawag pala, guys, sa park na to is Marathon Park. Kasi dito ginagawa yung marathon. Ang ganda, oh, grabe. You see the reflection of the buildings? Yeah. It's like a painting. Ito yung bridge, guys. And then on the other side, meron siyang... Is this still working? This train thing? Yeah, but they don't use it a lot. So guys, yung other side ng park na to, yung doon sa pinakamalayong yun, dagat siya. And on this side naman ay ilog. Dito daw nangingitlog yung mga salmon. Dito din sila namamatay. And then, yung mga itlog kapag napisa na, pupunta sila doon sa pinakamalayong yun sa dagat. And then, after ng life cycle, babalik sila here. And then, mangingitlog na naman at mamamatay. Hindi ko pa na witness yung ganito dito. Next time punta tayo dito pag salmon season. So ayun guys, nakakalakad namin. Napadpad na kami dito sa Tom Water. And behind me, ito ay tinatawag na parang ancestral house, yung mga lumang bahay. Pioneer era house. Ito yung sinaunang mga bahay dito sa Amerika. Ganito yung itsura niya. And ito yung history niya, guys. A house from the pioneer era. So ganyan yung mga itsura ng mga sinaunang Americans. Eto guys, behind me naman is 20th century house. Ganito yung itsura niya. And eto yung history. They built it in 1905, and it only cost $1,500 to build. That's cheap. Oh, back then that was a lot of money. Pero ang creepy no, ng itsura nila. And the owner worked for the brewery his whole life. Ayan yung bahay, guys. So I noticed they don't use the regular shingles like the tar one. No, because in the old days you had to use what was available. So those are made out of Wood, cedar right? tree, Yeah, like the tree in front of our house. yeah. So ganyan yung itsura ng 100 plus years old na bahay, guys. The siding would be made out of cedar too, because that lasts long. Ah. So ayun guys, tapos na yung walk namin today and pauwi na kami. Ito pala yung itsura ng Capitol. Ayan siya guys, ang ganda niya, di ba? Oh, wow, ang ganda dito. So today naka 3.2 miles lang kami na walk. Pero pwede na yun kasi may lakad pa kami tonight. Ayaw naman naming super haggard today kasi Night, we're going on a date, dinner and a movie. yes, madalang lang kami mag-date night. It's so rare that we do date night like this. Gusto ko yung panoorin yung ano guys, yung Avatar. Ang tagal ng showing nun, hindi pa namin siya napapanood. And ngayon lang siya nagka-free time kasi day off niya today. And tapos na nga yung walk namin and uuwi na muna kami guys. See you guys later. Bye! Hey guys, nakauwi na kami ng bahay and magluluto ako ng lunch. Filipino food. Ang tawag dito ay kinamatisang tahong or tinatawag sa aming sulib. Pero aaluhan ko siya ng tilapia. Eto siya guys. Meron akong tilapia dito pero fillet na siya. Ipa-fry ko siya para may halo ko sa soup para hindi siya malamog mamaya. And eto yung tahong naman or yung sulib. Wala na siyang shell. Lalagyan ko siya ng garlic. Eto yung chicken something. And then ginger. Wala akong fresh ginger kasi mahirap siyang hanapin sa amin. Or sometimes sobrang mahal niya. Kaya eto yung ginagamit ko. Kamatis. And eto yung sili guys. Wala akong siling panigang. So eto siya. Parang Mexican chili to. Red onion. Pechay. And lalagyan ko din to ng patis. So hanapin ko lang yung patis.
So, and guys, tapos na ako magluto ng lunch. Ready na ang aming rice. And then, dito naman yung kinamatisang tahong or sulib sa Kapampangan. Meron din tong pritong tilapia, guys. Yung tilapia, guys, fillet na siya. Ayaw ni Sterling yung may balat-balat pa siya ng isda. So, ayan. Tignan natin kung magugustuhan niya. Okay, lunchtime na, guys. And eto na yung aking niluto. Do you like what I cook? Yeah, very delicious. Okay, perfect. Nagustuhan niya, guys, yung aking kinamatisang tahong with fried tilapia. Tignan naman natin. Masarap siya. Nakakamiss talaga yung mga Filipino food. Another unboxing. Hindi na ako natapos sa mga unboxing ko, guys. Check natin to. Akala ko talaga na-cancel yung mga order ko. Pero hindi na tumigil to. Parang every other vlog ko meron na lang akong unboxing ng Zara. Akala ko kasi kinancel nila yung ibang items. Pero may mga dumarating pa rin. So check ko muna kung ano to. Oh. So ano siya, guys? Pangre-regalo siya. Hindi siya pwedeng ipakita dito sa ating vlog. Ipangre-regalo to at i-send sa Pilipinas. So, hindi ko siya pwedeng ipakita dito. Sinehan, pero isasama ko kayo later kung pupunta kami ng downtown. Alam ko magde-dinner kami mamaya sa labas. So, vlog na lang ako later, guys. Bye-bye! Hey guys! Good afternoon! And lalabas na naman kami. Manunod kami ng sine ngayon, yung Avatar. Fire and ice. And Ash! What? Ash? Inulit ko pa yung video, guys. Uulitin niya rin pala yung sinabi. So, ayun. Pupunta muna kami ng grocery para bumili ng snacks. Actually, bawal daw magdala ng snacks. So, tingnan nyo si Sterling ang kapal ng jacket. Itatago niya daw yung mga It's not like snacks. Philippines. Itatago niya daw yung chichirya dyan sa jacket You niya. gotta sneak your shit in. Oh my God. Ang mahal kasi ng mga snacks sa cinema, guys. They want $4 for one candy bar. Yeah. Win ko, guys, to buy some snacks para sa cinema. Pero itatago niya sa kanya coat. Kasi bawal. This is what my daddy taught me to do. Mahal kasi yung mga snacks sa cinema, guys. So, pasok lang kami. Mabilis lang kami dito kasi oras na. See you guys mamaya. So, ito yung aking snack, guys. Milano. Ito yung paborito kong cookies. So, ito na lang yung isa snack ko sa cinema. And meron na rin kaming drinks sa car. Puro candy. Ano to? Diabetes na to. Dito na kami, guys, sa cinema. And what time is the movie? In 7 minutes or 6 minutes. Okay.
Mag-uumpisa na pala yung movie. But they always show ads and shit. Oo. So, etong cinema na to guys, malapit siya ng Burlington. Nandun lang siya guys. Ayun yung Burlington. Wait. Eto siya. Ayun. Okay guys, pasok na tayo at yung mga chichiri itago na yun. Tignan niyo si Sterling oh. Oh my god, they have What? kiosks now. Oh, you just buy on a kiosk? No more person at the front. Okay, eto yung papanoorin natin. Wait, tignan natin dito kung nandito siya. Oh, wala siya. Ito yung mga available movie ngayon. Theater number 2 guys. So yung bali dalawang ticket is, how much is it? It's $15 or $16. $15-16 yung isa. Each. Ganito yung tsura ng cinema dito. Malaki siya. Is this IMAX? No. No? Regular? Yeah. Okay. Those were $30 There, each. Avatar 2. People. We're inside. What is it? You won't believe me if I told you. 7:30 na pala. Burlington. What? I know what you're thinking. You want to go to Burlington. No. Kakatapos lang ng movie guys. Ang ganda pala ng ng Don't tell them the end of the movie. My god, it's been like in the cinema for so long. We're just But the cinema was nice. yeah. Sound was good. Yeah, ang The ganda bathrooms were guys. so clean. Ang ganda ng Avatar, grabe. I hope there's the next one. Fourth one. Well, I can't say anything. There's, AI now that will help them make the movie. So now guys, we're off to dinner, right? Yes. So we're going I'm taking you on full date night. full dinner. Where are we going next? Dinner. Okay. So guys, nandito kami sa Equal Latin Restaurant and Bar. Malapit lang to sa amin guys. Olympia siya. Ito yung itsura niya. Dinner time na, gutom na ako. Is this free chips? This is included with your dining. Meron tayo ditong chips and salsa. Ito yung orderin ko guys. Itong pozole, pork and hominy with a side of tostadas. I don't know what's that, pero para siyang masarap. And then I'm gonna order this drink naman. Etong tamarindo. Feeling ko ano to? Feeling ko sampalok to. Mahilig ako sa maasim, so itatry ko siya. Guys, wala akong mic. So, itry natin tong tinatawag nilang tamarindo. Feeling ko ano to, sampalok siya. So, maasim daw to. Try na natin. I like it. Ang sarap niya, guys. Parang siyang sampalok na parang iced tea sampalok. Ganun. It tastes like iced tea, but it is tamarind. Tamarind iced tea. Masarap siya. What did you order? It's called a Cadillac Margarita. Try it. Masarap. Guys, ito na yung order ko. Ang sarap nyo. Grabe. Oo, ang sarap. Tikman natin. Di pa siya natitikman pero mukha siyang masarap. Ito naman yung kay Sterling. What is this one? Chimichanga. Chimichanga. So guys, tikman na natin. Tikman na natin siya guys. Nakakaya mag-vlog sa labas, no? Okay, try na natin siya guys kung masarap ba. Look at he's got soup. Oh wait, Wow. she said I can put some of this. Like chili and oregano. Wow, my mouth is watering. Meron siyang pork, tapos meron din siyang avocado. This is chickpeas, right? I have no idea what you eat. It's yummy. And you didn't want to eat Mexican soup for how long? I've been bringing you to Mexican resto. How do you eat this? Like you dip it? Yeah. So yummy. Oh my god.
This is really good. Sobrang sarap. So good. Para siyang mami, guys. Kung alam niyo yung mami na may noodles, ganito yung lasa ng sabaw niya, pero kulay red siya. Medyo may pagka-spicy siya, pero hindi naman ganun ka-spicy. Kulang na lang to ng kanin, masarap siya. Pwede siyang isabaw sa kanin. Yung avocado, guys, pinalagay natin sa mga sweets, but nandito siya sa soup. We don't put avocado on our soup. Maybe you should when it's seasonal, huh? Masarap siya. Hey guys! Good morning! So, kagabi hindi na ako nakapag-vlog and ngayon tinatapos ko na lang tong vlog. Gusto ko lang gumawa ng outro kasi wala akong outro kagabi. So, kakagising lang namin and super napagod na ako kagabi, guys. Imagine nag-walking, tapos nag-sine. Sobrang nakakapagod. So, yun lamang, guys. Kung meron kayong mga suggestion for the vlogs, like ideas, or kung gusto niyo pang ano yung kailangan kong i-improve sa mga vlogs para sa aking mga 100 viewers. Yun lamang, guys. So, see you on my next one. Bye-bye.